Marami ang nagtatanong sa atin kung ano na nga ba ang nangyari dun sa kaso ni LV Vergara. Yung kasambahay na allegedly ay minaltrato ng mag-asawang Ruiz. Medyo matagal-tagal na kasi nung huling nagkaroon ng Senate hearing patungkol sa kasong ito. Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? It's a Friday at lahat tayo alam ko ay excited na dahil bukas ay weekend na naman. Pahinga na naman tayo. And I hope magiging mapayapa at maayos ang inyong mga pahinga bukas. So tungkol sa kaso ni LV Vergara, ang pinakahuling update na meron ngayon ay naipasok na si LV Vergara sa Witness Protection Program. Yan ay ayon kay Senator Francis Tolentino. Ni-request kasi ng Senado na maipasok sa Witness Protection Program itong si LV Vergara para ma-secure yung kaligtasan niya. Lalong-lalo na siya yung primary witness sa reklamong isinampa laban sa mag-asawang Ruiz. At hindi rin kaila sa atin na may bali-balita dati na may umaali-aligid sa tinitirhan ni LV Vergara. So para masiguro na ligtas si LV Vergara hanggang matapos yung kaso, minabuti ng Senado na ipasok sa Witness Protection Program si LV Vergara. Yun sa kasambahay, ano na po latest? Parang marami po nagtatanong anong update? Yung sa kasambahay po ay si Aling LB ay nailagay na po natin sa Witness Protection Program. Opo. Napirmahan na po ito ng Secretary of Justice. So protektado na po siya. Yung pong dalawang mga suspects ay nakakulong pa hanggang ngayon sa Senado. So tumatakbo po yung kaso, nasa DOJ na preliminary investigation at wala na po sigurong iintindihin si Manang LB. Subalit yung kanyang physical condition, may mga yung sinasabi ng doktor na baka irreversible na yung sa mata. Ganun din. Wala na talaga. So, pero ginawa po natin lahat, pina-check up naman siya. So, yung, sa kaso po, tuloy-tuloy po yun. So ayon nga kay Senator Tolentino, kasalukuyang nakadetain pa rin yung mag-asawang Ruiz. At sinabi rin dati ni Senator Estrada na mananatiling nakadetain ang mag-asawang Ruiz until the higher court tells them na i-release na itong mag-asawa. At ayon din kay Senator Tolentino, nasa DOJ na itong reklamo laban sa mga Ruiz at kasalukuyan ng ginagawa ng preliminary investigation. So siguro kaya medyo matagal-tagal bago mailabas yung resolution tungkol dito sa preliminary investigation sa reklamong isinampa laban sa mag-asawang Ruiz ay dahil siguro pinapagpatibay ng prosecutors yung case build-up nila. Nang sa ganun, makakasiguro sila na mahahatulan yung mga sangkot dito sa pagmamaltrato kay LV Vergara. Matindi kasi yung pagmamaltratong nangyari kay LV Vergara na nagresulta nga sa kanyang pagkabulag. Yung isang mata niya hindi na talaga makakakita, pero yung kabilang mata niya ginagawa ng paraan ng mga doktor kung may pag-asa pa. Yun nga lang, sabi rin ni Senator Francis Tolentino, mukhang hindi na ito magagawa ng paraan at tuluyan na ngang mabubulag pareho yung mga mata ni LV Vergara. Walang binanggit si Senator Tolentino kung kailan ang susunod na Senate hearing nila tungkol dito sa kaso ni LV Vergara. Pwede pa kasi silang magsagawa ng Senate hearing tungkol dito hanggat hindi pa nasasampahan ng kaso ang mag-asawang Ruiz. Hanggat wala pang resolution na inilalabas ang prosecutor's office tungkol dito sa isinasagawa nilang preliminary investigation, pwede pang magkaroon ng Senate hearing. Pero once na may akyat na ito sa korte para tuluyan ng masampahan ng kaso yung mga sangkot, ang alam ko hindi na pwedeng gawan ito ng Senate hearing dahil dito na magsisimula yung sinasabing sub judice. Ang ibig sabihin nito, sakop na ng sub judice kapag ka nagkaroon na ito ng kaso. So hindi na pwedeng magsalita ang both parties tungkol sa itinatakbo ng kaso. Kung kaya karamihan sa mga kaso, akala natin wala nang nangyayari dahil wala na tayong naririnig na mga balita. Hindi po ganun yun. Nangyayari ito na wala nang lumalabas na balita tungkol sa isang kaso dahil kapag ka naglabas na ng sub judice ang isang korte, bawal na pag-usapan pa ang anumang kaso. Yung isinasagawang mga Senate hearings ng Senado, hindi ito para hatulan nila yung mga sangkot. Nagkakaroon tayo ng Senate hearing in aid of legislation. Ibig sabihin para makatulong kung paano nila mas pagtibayin pa ang isang existing na batas o di kaya ay kung paano sila makakagawa ng panibagong batas based dun sa isinagawa nilang Senate hearing. So katulad dito sa kaso ni LV Vergara, ilan sa mga highlights na nangyari sa previous Senate hearing na ginawa nila ay yung tungkol sa tamang pagpapasahod sa mga kasambahay. Ganon din yung mga benefits na dapat meron ang isang kasambahay katulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and at the same time, napag-usapan din yung tungkol sa pinaka-common na kasong isinasampa ng mga employer sa kanilang mga kasambahay, yung tinatawag na qualified theft. Although alam natin paulit-ulit na ito na kahit nakasaad na
ang ilan sa mga ito sa ating batas kasambahay, marami pa rin sa mga employers ang hindi sumusunod dito. Dahil na rin siguro, walang regular monitoring galing sa ahensya ng ating gobyerno, particularly ng DOLE. Kung kaya yung ibang mga employers, patuloy silang lumalabag at hindi sinusunod, lalong-lalo na yung tamang pasahod at yung mga benefits na meron dapat ang isang kasambahay. Kaya kadalasan, hindi lang batas kasambahay, kung hindi maging sa ibang mga batas natin, napakaganda ito in writing. Pero yung implementation nito, dito na nagkakabulilyaso. Kung kaya, kahit gaano pa kaganda ang isang batas, kung wala namang nangyayari, lalong-lalo na sa implementation nito, wala ring kwenta yung batas. Hanggat may mga tao na patuloy na mga abuso at lumalabag sa mga batas nang hindi sila nahuhuli, tuloy-tuloy pa rin ang mga pang-aabuso. Kaabang-abang din ang magiging resulta ng magiging desisyon ng Prosecutor's Office tungkol dito sa reklamong isinampa laban sa mga Ruiz. Kung sino-sino ang makakasama sa makakasuhan dahil sa nangyari kay LV Vergara. At syempre pa, kailangan talagang mapatawa ng mabigat na parusa, lalong-lalo na yung mga taong may gawa na naging dahilan ng pagkabulag ni LV. Dahil sa edad ni LV na 44, supposedly kayang-kaya pa niyang maghanap buhay. Pero dahil bulag na nga siya, mahihirapan na siyang magtrabaho pa. So kumbaga, pinutol ng mga abusadong tao ang kinabukasan ni LV. At dahil dito, dapat lang siguro na mapatawa ng pinakamabigat na parusa ang may gawa nito sa kanya. At para sa ating mga kasambahay, kung nakitaan nyo na ng pagiging sadista ang mga amo ninyo, huwag nyo na silang bigyan ng pagkakataon pa na ulitin ang pananakit nila sa inyo. Umalis na agad kayo at magreklamo. At lagi din ninyong tandaan na sa unang pananakit pa lang, dapat maipablatter nyo na para magkaroon agad ito ng record. At nang hindi kayo mapagbintangan na gumagawa-gawa lang kayo ng mga kwento, lalong-lalo na alam natin, kadalasan, di hamak na mas makapangyarihan ng mga employers kaysa sa mga kasambahay. And hopefully, bago matapos ang taon, sana makapaglabas na ng resolution ang Prosecutor's Office tungkol dito sa reklamo na isinampa laban sa pamilyang Ruiz. Nang sa gayon, tuloy-tuloy na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila at mapanagot na sila sa kahiyupang ginawa nila kay LV Vergara.